Mga kabayan, matapos sampahan ng kaso na magkakapatid na patidungan ang ilang mga opisyal ng PNP, partikular itong si former CIDG PNP General Romeo Macapas, muling isiniwalat ni Dondon Patidungan na kumpirmado na itong si Macapas ang nasa likod ng mga aligasyon para kausapin at pilitin ng ilang mga kaanak ng mga biktima na mga nawawalang sabongero na bumaligtad ang mga ito at iturong mastermind itong si Patidungan at iabsuelto sa kaso itong si Charlie Atong Ang. May isang pamilya na nagsabi katulad ng nakaraan na tinuturuan na nagbalik ta rin lahat ng sinasabi ko, naggagawin niya ako ang mastermind at labas na daw dito si Mr. Atong Ang. Ngayon nangyari yung time na yun, nakausap ko yung isang major na sinabi sa akin, Sir, hindi ko gagawin yan kung walang nagutos sa akin. Sa madaling salita, sinabi nung isang major, inutusan siya ni General Macapas. Sa isang press con na ginanap sa National Police Commission o NAPOLCOM, iginiit ni Patidungan na gusto niyang masibak sa pwesto itong si General Macapas dahil sa pangialam nito sa kaso ng missing sabongero. Maliban dyan, patuloy na sinisiraan ni Macapas itong si Dondon at ang kanyang mga kapatid na si Ella Kim at Jose Patidungan, kung saan ay pinangunahan ni Macapas ang marahas na pag-aresto sa magkakapatid na Patidungan mula naman sa bansang Cambodia. Sir Totoy, nabanggit nyo sa mga interview at interview ko rin sa'yo ay sinasabi mo na talagang pinakialaman, pinahimasukan ni General Macapas yung mga witness. Ipinatawag niya para i-divert yung kaso at maaring baliktarin laban sa'yo at ikaw ang gustong gawing mastermind dito sa 34 missing sabongeros. Yes, katulad ng sinabi ko noong nakaraan, ang hirap yung tuta na susunod doon sa bulldog ba. No? Ang gusto ko lang talaga, wala akong ibang intensyon dito, ang gusto ko lang matanggal si General Macapas. Bakit naman kaya gusto mo siyang matanggal? Dahil gaano ba kalaking kasalanan niya? Ginamit pati ng abogado ni Mr. Atong Ang na si Attorney Villarreal yung mga sinasabi ni Macapas doon sa interview na sinabi niya itong pagsundo niya sa mga kapatid ko ay covered daw, sarili niyang kalaman. Sa tanong ng media kung bakit biglang sinampahan ng kaso ng mga Patidungan brothers itong si General Macapas, pagbubunyag ni Ella Kim na malaki ang tiwala nila sa general. Pero ikinagulat nila ang naging pagkilos nito matapos silang arestuhin at kunin ang kanilang mga cellphone at nang ibalik ang mga ito ay wala ng SIM card at memory na naglalaman ng mga ebidensya kaugnay naman sa missing sabongeros. Kay Ella Kim, sabi ni kuya mo kanina, may mga ginawa si General Macapas sa iyo na hindi niya nagustuhan. Kaya gusto niyang bigyang hustisya ito. Ano yun, Ella Kim, mula sa bibig mo? Ano yung ginawa ni General Macapas? Kinuha nila yung cellphone namin ni Jose at saka nung binalik na nila, wala ng SIM card, wala ng memory card. So para sa iyo, ano yun? Ano nangyayari? May mga mahalagang ebidensya doon na makukuha. Malaki ang tiwala namin sa kanya nung sinundo niya kami kasi kausap nila ay yung kapatid namin. Pero nung dumating na kami, nag-iba na yung takbo ng ano niya. Yun na po. Thank you, sir. Ayon naman kay NAPOLCOM Commissioner Attorney Rafael Calinisan, hindi muna sila gagawa ng kaukunang aksyon laban kay General Macapas. Ito ay habang patuloy pa ang isinasagawang investigasyon. Pero sa oras na mapatunayan at makakuha sila ng matibay at sapat na ebidensya, hindi sila matatakot sa kampo ni Macapas at Atong Ang para mapanagot at maparusahan ang mga ito sa mga karumal-dumal na krimen na kinasasangkutan nila sa missing sabongero. So let us see. Atin naman, ang pangako natin sa taong bayan, due process. We will give due process sa lahat. Kay General Macapas at kung sino pang mga nandun sa complaint affidavit ng mga Patidungan, hindi natin kinokondem sila kaagad. Pakikinggan natin sila. Pero kung sa investigasyon at sa hearing at sa aming deliberasyon, meron sila pananagutan, hindi kami matatakot na patawan sila ng nararapat na parusa.
Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba sa mga pahayag at pasabog ng mga Patidungan Brothers laban dito kay former CIDG Director na si General Romeo Macapas na magkasabwat sila ni Mr. Atong Ang para baliktarin ang kaso laban sa missing sabongeros? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Hindi nasunod ang napagkasunduan. Ito ang sinabi ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy matapos sunduin ng Criminal Investigation and Detection CIDG ang kanyang dalawang kapatid sa Cambodia. Kayaman, sinampahan ng magkapatid si dating CIDG Director Brigadier General Romeo Macapas at dalawang iba ng reklamong administratibo. Ayon kay Elakim Patidongan, sinundo sila ng grupo ni Brigadier General Macapas sa Cambodia. Subalit pagdating sa airport ay bigla silang resto ng grupo. Kinuha din aniya ng grupo ni General Macapas ang kanyang mga telepono at wala ng SIM card nang ibalik sa kanila. Kinuha nila yung SIM namin ni Jose at saka nung binalik na nila, wala ng SIM card, wala ng memory card. May mga mahalagang ebidensya doon na makukuha. Malaki ang tiwala namin sa kanya nung sinundo niya kami kasi kausap nila ay yung kapatid namin. Pero nung dumating na kami, nag-iba na yung takbo ng ano niya. At saka pinaaresto na nila kami sa NAIA. Una nang ipinaliwanag ng PNP na sinundo nila sa Cambodia sina Jose at Elakim Patidongan dahil naniniwala sila na ang mga ito ang missing link sa kaso ng nawawalang sabongero. Subalit, napag-alaman nila na convicted sa kasong robbery si Jose habang lumabag naman sa immigration law si Elakim, kaya't inaresto ang mga ito ng mga pulis pagdating sa airport. Naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabongero. Kinuha po sila at binalik po sila dito sa ating bansa. Dumating po sila July 22 po, na napakatahimik po. Nung pagkabalik po nila dito at nag-record check po tayo regarding po dun sa kaso ni Jose Patidongan na robbery, we found out, the CIDG found out na convicted na po ito. Meron na po siyang conviction. So we don't have any other recourse kundi i-turn over po, i-return yung warrant at in compliance doon po sa order ng court ay isinorender po siya at dahil nga po siya may conviction. Ito pong si Elakim Patidongan, nung nakuha po siya doon sa sinasabi kong Southeast Asia na country po, ang gamit po niyang passport ay sa pangalan po ni Robert Bailon. So nung dinala po sila dito, it was a decision na kailangan po siyang kansampahan ng kaso with respect po dito sa paggamit po ng alias na Robert Bailon. Si Elakim ang sinasabing nakita sa CCTV footage na nagwi-withdraw sa isang ATM machine sa Laguna gamit ang ATM card ng isa sa nawawalang sabongero. Habang si Jose naman ang sinasabing nakita sa CCTV footage na kasamang naglalakad ng isang nakaposas na lalaki na napag-alamang isa sa nawawalang sabongero. Ang magkapatid na Patidongan ay sinamahan ni DOJ Undersecretary Eli Cruz sa pagsasampa ng reklamo sa NAPOLCOM. Muling humarap sa NAPOLCOM ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy, kasama ang kanyang kapatid na si Elakim. Nagsumiti sila ng bagong salaysay at nagsampa ng reklamong administratibo laban kay dating CIDG Director Romeo Macapas. Ang pinag-ugutan niyan, maliraw ang paghuli ni Macapas sa magkapatid na Patidongan sa Cambodia. Ayon kay Elakim, parang nilabag ang karapatang pantao nila. Malaki ang ano niya sa pagkahuli namin, pagkuha niya sa amin. Una, hindi niya kami kinausap at saka kinuha niya yung cellphone namin. Yun lang. May mga importante raw na impormasyong tungkol sa missing sabongeros na laman ng cellphone na kinuha ni Macapas. Nung ibinalik ang cellphone, wala ng SIM card at memory card.
Tingin naman ni alias Totoy, tauhan si Macapas ng negosyante at itinuturong mastermind sa pagkawala ng mga sabongero na si Atong Ang. Balik pa rin lahat ng sinasabi ko. Naggagawin niya ako ang mastermind at labas na daw dito si Mr. Atong Ang. Damay rin sa reklamo ang dalawa pang pulis. Naunang sinabi ng PNP na legal na naging pag-aresto ni Macapas, kina Jose at Ella Kim. Sir, first, ano po yung nature ng complaint na ito? Ito ba yung tungkol pa dun sa dati na pinapapirma umano ng affidavits? Kay Sir, ano po, Don. Tungkol naman ito doon sa pagpasundo ko sa mga kapatid ko para additional na witness, which is na iba yung sinasabi niya sa interview sa inyo. Sir, sorry, follow-up lang po doon. Pwede niyo po bang ikwento po sa amin siguro yung details nung sa pagsundo po na yun? Ano po yung involvement ni Macapas po doon? So hanggang doon na lang siguro gawa ng naipile na namin eh. Sorry, last na po. Kay ASEC Ellie na lang po. Sir, what is the position of DOJ po dito po since nauna nang nagsabi ang PNP before na parang pinabulaan na nila yung ilang accusations niya against General Macapas po? Ang DOJ naman ay very supportive dun sa ating mga witnesses kasi kailangan natin sila para mag-prosper yung kaso sa hukuman. And kung mayroon mang mga deviation dun sa direction ng investigation, dun kami nakikialam. Dahil we all expect that all those involved in the investigation of this case will their actions will be aligned with the DOJ direction. So yun ang nakikita namin na dapat lahat ng direksyon namin ay patungo sa conviction. Kung meron tayong mga witnesses na lumulutang na pinaghirapan din naman ang ating mga investigators, dapat ang treatment sa kanila ay ayon sa inaasahan nating aksyon ng investigation agency. So kaya nandito samahan, asistehan ang reklamo ng ating mga witnesses laban dun sa mga opisyales na inaakala natin na maaaring nagkamali sa kanilang aksyon bilang parte ng investigasyon. Ano ba yung naging reason bakit kailangan mo mag-file ng affidavit laban kay General Macapas? Nahirapan ka ba? Pinahirapan ka? Pinuhersa ka? Bilis sa kinuha sa Cambodia? Ano ba nangyari sa'yo? Gusto lang po namin lumabas yung katotohanan. Yun lang po. Basically kasi, narinig ko yung interview ni General Macapas. Parang sinasabi niya, inutusan lang siya at galing din naman sa DOJ. Meron din yatang basbas ng DOJ yung paglakad nila papuntang Cambodia. Bakit si General Macapas lang, hindi yung buong team na humuli sa inyo? No comment po ako dyan. Okay, thank you. Sir Totoy, nabanggit nyo sa mga interview at interview ko rin sa'yo ay sinasabi mo na talagang pinakialaman, pinahimasukan ni General Macapas yung mga witness. Ipinatawag niya para i-divert yung kaso at maaring baliktarin laban sa'yo at ikaw ang gustong gawing mastermind dito sa 34 missing sabongeros. Yes, katulad ng sinabi ko noong nakaraan, ang hirap yung tuta na susunod doon sa bulldog ba. No? Ang gusto ko lang talaga, wala akong ibang intensyon dito, ang gusto ko lang matanggal si General Macapas at ma-dismiss sa servisyo niya. So ang request mo, gusto mo talaga matanggal si General Macapas? Yes, opo. Bakit naman kaya gusto mo siyang matanggal? Dahil gaano ba kalaking kasalanan niya? Ginamit pati ng abogado ni Mr. Atong Ang na si Attorney Villarreal yung mga sinasabi ni Macapas doon sa interview na sinabi niya itong pagsundo niya sa mga kapatid ko ay covered daw, sarili niyang kalaman.
Hi po, good afternoon po. Bea po from Bombo Radio Philippines. Sir, yung direct question lang po kay Elakim. Sir, nung nahuli po kayo sa Cambodia, did somehow po, no, if it's a yes or no question lang naman, sir, may nalabag po ba si General Macapas doon po sa kung paano ka po niya hinuli or kinuha sa Cambodia? Ano pong, yes or no question lang, sir, ano po bang nagawa niya? Meron po ba siyang nalabag doon sa inyong karapatang pantao, if ever, sir? Meron po. Malaki ang ano niya sa pagkahuli namin. Pagkuha niya sa amin. Una, hindi niya kami kinausap at saka kinuha niya yung cellphone namin. Yun lang. So, dahil dun, sir, kaya kayo naghain ng complaint. And, Yes. sir, kay ano naman po, kay Julie Patidongan. Sir, ngayon pong nahain nyo na po yung complaint laban kay General Romeo Macapas and ina-expect nyo po na maaalis po siya sa serbisyo. Ano po kayang next step po dito? If ever po ba na naalis na po siya sa pwesto, masasatisfy po ba ang inyong inyo pong pakiramdam dahil po naalis po siya sa pwesto, if ever, sir? Yes, gawa ng siya mismo. May isang pamilya na nagsabi katulad ng nakaraan na tinuturuan na nagbalik rin lahat ng sinasabi ko, naggagawin niya ako ang mastermind at labas na daw dito si Mr. Atungang. Ngayon nangyari yung time na yun, nakausap ko yung isang major na sinabi sa akin, sir, hindi ko gagawin yan kung walang nagutos sa akin. Sa madaling salita, sinabi nung isang major, inutusan siya ni General Macapas. Sir, thank you po. Sir, last question na po for Attorney Kalinisan. Attorney, since nabigay na po yung complaint sa inyo, ano na po yung balak natin gawin dito sa mga complaints na ito? Do we start na po a motu proprio investigation po sa case po ni General Macapas, sir? There's no need for a motu proprio kasi may complainant. So there's a live complaint filed by 2 complainants. So under the process, i-evaluate to ng ating Inspection, Monitoring and Investigation Service o ating IMIS. Kung feeling nila ay dapat magtuloy ito, papasagutin muna si General Macapas. After which, silipin pa nila kung dapat pang magpatuloy ito, ipapasa nila to sa ating legal service at i-formal charge nila ang mga kinaukulan, yung mga nababanggit na mga pangalan dun sa complaint affidavits nila. Candidly, I have yet to read the complaint. Sinusubukan ko basahin kanina, hindi ko natapos. Nasa page 1 pa lang ako. Hindi ko pa alam kung sino ang mga hinahablan nila at kung anong mga kadahilanan. So let us see. Atin naman, ang pangako natin sa taong bayan, due process. We will give due process sa lahat. Kay General Macapas at kung sino pang mga nandun sa complaint affidavit ng mga patidongan, hindi natin kinokondem sila kaagad. Pakikinggan natin sila. Pero kung sa investigasyon at sa hearing at sa aming deliberasyon, meron sila pananagutan, hindi kami matatakot na patawan sila ng nararapat na parusa. Hi sir, good afternoon. Kay Mr. Julie Patidongan po. Sir, I understand nagsampa na kayo ng kaso, ng complaint affidavit dito kay General Macapas. Madadagdagan po ba yung high-ranking officials po na sasampahan po ninyo ng complaint dahil po doon sa sinasabi ninyo kanina na parang hindi ka nais-nais na pag-aresto sa kapatid po ninyo? Hanggang doon lang. Kay General Macapas at saka sa kasama niya pati yung abogado na nagturo ng mali doon sa isang investigador. Yung kasama po na tsaka abogado na binabanggit ninyo, kasama po ba ito sa complaint affidavit na final ninyo ngayon? Yes, kasama si Atty. Consina. Sorry sir? Atty. Consina. First name po sir? Hindi ko lang ma-recall ang first name niya. Tapos yung isa po pong kasama po sir, mabibigyan niyo po ba yung name? Si Atty. Encarnacion, pero nandun na sa file namin. Alright sir, thank you po. Thank you. Next, may we call on Mr. Michael Goyagoy from DZXL. Kay Sir Julie Patidongan. Sir, may mga observation po na parang lahat na lamang po ng mga inyong pong mga dinagugustuhan, ng mga sinasabi sa inyo, mga nakakabangga ninyo, ay parang lagi nyo pong kinakasuhan. Any comment on this po?
Hindi totoo yan. Ang sa akin dito, na alam ng taong bayan na mayroong mga tao na gusto sirain ang aking pagkatao. Kaya naman ako nagagalit katulad, hindi galit. Gusto ko lang ipaglaban yung aking karapatan. Kay Elakim, sabi ni kuya mo kanina, may mga ginawa si General Macapas sa iyo na hindi niya nagustuhan. Kaya gusto niyang bigyang hustisya ito. Ano yun, Elakim, mula sa bibig mo? Ano yung ginawa ni General Macapas? Kinuha nila yung cellphone namin ni Jose at saka nung binalik na nila, wala ng SIM card, wala ng memory card. So para sa iyo, ano yun? Ano nangyayari? May mga mahalagang ebidensya doon na makukuha. Malaki ang tiwala namin sa kanya nung sinundo niya kami kasi kausap nila ay yung kapatid namin. Pero nung dumating na kami, nag-iba na yung takbo ng ano niya. Yun na po. Thank you, sir. Thank you. Ituloy mo na. Nag-iba yung takbo ng Mr. Elakim. Nag-iba yung takbo ng ano niya sa amin. At saka pinaaresto na nila kami sa NAIA. Ano daw yung nagbatakbo? Pwede mo may paliwanag ng mas, ano pa? Oo. Nasa salaysay ko na po yun. Ando na po lahat. Pwede mo bang banggitin kahit konti lamang? Wala na po. Last na lang kay Don. Mr. Patidongan, Don, sir. Ano ginagawa ni General Macapas sa kaso? Nabanggit ko na yung kanina, sir. Ano pa ba yun? Pwede mo ba nagdagan? Hanggang doon na lang siguro. Thank you. Yung mga kinasuhan dito ay si General Romeo Macapas at saka si Jairos Vincent Consina at saka si Police Lieutenant Colonel Rosel D. Encarnacion. Ang kaso po nila ay misconduct, dishonesty, conduct unbecoming of a police officer, and oppression. Kay Sir kanilinisan, sir. As a lawyer po, kasi hindi nyo pa nakikita yung mga dokumento. As a lawyer, so sinasabi po ni Sir kanina na parang nagkaroon po ng human rights violation nung kinuha po yung mga gamit nila ni Major. Is there any violation na human rights? I cannot comment on the merits, ma'am. Pasensya na. Kasi ako mismo yung magdidesisyon. So, magsasabi ako ng sagot ko dyan sa tanong na yan, lalabas na yung decision ko. So, humingi po ako ng tawad sa inyo. Napakahirap po nung balansehin yung the right of people to know, the right of the media to ask questions, and the right of privacy of individuals. Napakahirap po talaga. Ito po pag-exercise po ng inyong karapatan, kaya po nandito kami sa inyong harap. Hindi ho namin tinatago itong kaganapan na ito. Sinasabi ho namin. Pero may mga bagay lang po talaga na hindi lang namin malahad. Kaya doon po ay humingi kami ng tawad. Pero ito po mismo, yung pagpapakita ko namin dito ng ganitong pangyayari, ito po ay pagiging transparent po na inyong National Police Commission. If I may, napakaganda rin po ang pagkakataon nito na ipakita na lahat ng ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan. Ang nasa kaliwa ho natin si Yusek Cruz, Yusek Eli Cruz, sa dati rin hong police. Tayo po ay nasa National Police Commission. Sila po ang gumagawa ng criminal aspect of the case. Tayo po ang sumisilip ng administrative aspect of the case. So kung susuriin nyo ho, yung pong buong gobyerno ay isa lang po ang papupuntahan yung katotohanan. So anything that is not with the truth ay sobra hong kabalintunaan. Hindi ho dapat natin tatanggapin po ang labas sa katotohanan. So dito po, pinapakita po na the government is serious to look into this case, to finally give justice to the families of the victims, kung sino man yon, at we will find answers. We will give you answers very, very, very soon.